Samahan niyo akong mag-troll. The Archie Show. Wish you. 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 The Archie Show. Samahan niyo akong mag-troll. The Archie Show. Wish you. 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 The Archie Show. Ayan, magandang gabi at mga tulog na yata ang aking viewers. Mayroon pa naman tayo ngayong hindi Halloween. Ayan, nakaganito akong costume dahil kay Nostra Cayu. Ayan, naka-black, no? So magandang, na ba ngayon? Magandang midnight sa ating mga ka-achi, mga ka-rooster. At syempre, let's take a break sa ating mga news about mga post-elections happening. Pero magtatapik din tayo niyan, don't worry. Pero ngayon, itutuloy ko muna yung part 2, which is, I believe, very important na makita nyo. Hanggang ngayon, di ba, alam niyo naman, paborito kong topic si Yuse Claire. So ito, idadamay natin si dito sa episode na to, si Nostra Cayu. O sino bang mga, greet muna ako, July, Mayo, si Pablo Rakim, si Blackbird, and of course si Razel's dad. Ayan, welcome sa inyo. So tayo muna. So bago tayo magsimula, i-play ko muna ito. Dahil tayo, witching hour. Manghuhula hour natin. Ito. Bagay na bagay pala kay Kayong maging ermitanyo, yung is it Merlin ba yon? Oh, ayan Kayo, tamang-tama, ito yung gustong-gusto mo. Thank you sa thumbnail ha, hindi talaga ako marunong kung anong nagiging itsura nyo ni Pinoclair. Kaya I borrowed yours. Alam nyo, it happened last year, dun sa Sausawan Discord. By the way, you watch nga pala kung gusto niyo makita yung full video kay Journey to Understanding 2.0. Ayan, dyan yung makikita. Rediscovering. Parang life and law, rediscovering Attorney Claire, paano hindi pa siya Yusek. Napansin ko, ito si Kayu, si Merlin, no, bagay sa'yo. So si Kayu, yun ang pambungad natin. Marami siyang predicting questions and mamaya sa part 2, a little bit later, sa kanya pala nag-aral si Yusek para maging Pinoclair. So, yun yung mga matutunghayan natin. Hindi naman kahabaan, tama lang. So, stay kayo lang and yung mga hindi makaabot, may team replay naman. So, ito yung tanong ni Kayo. Imagine this was last year. Ito yung, dito tayo sa unang question niya. Yun ang pagsisimulan natin. Matitinong questions muna. Ayan, nasa na si Kayu. Magtatanong na siya. Question number 1 from Kayu. Paano nila may iwasan na makain ng sistema ng mundo and then to persevere na gawin yung pinaglaban nila sa pagiging vloggers at yung content creator? Ano yung pwede kong mabigay na advice? So, uulitin ko. Ang tanong niya dyan, and I will repeat the question. About yun ang tanong niya is about sa mga vloggers, which is kasama si Yusek Dot, diba, sa vlogger. Sabi niya, sabi ni Kayu last year, Yusek yung parang masasabi mo or tip mo para yung hindi makain ng sistema, hindi makain ng sistema yung mga vloggers and maging persevere. When you say persevere, it's yung pagpunta mo sa road ng achievement pero slowly, sometimes difficult. But you have to persevere to get to the top or kung hindi man top to get to your goal. So ulitin ko lang yung question ni Kayo and then yung sagot ni Yusek. Paano nila may iwasan na makain ng sistema ng mundo and then
to persevere na gawin yung pinaglalaban nila sa pagiging vloggers at yung content creator? Ano yung pwede kong mabigay na advice? Hello, Notski. Tama-tama kasi simula lang. So, Kayo said how you start is how you end sa principle. So, yeah, abangan natin kung pareho ba kayo ng sagot. Yusek, pasok. Siguro stick to the truth, 'di ba? Tapos, ang content mo dapat may kapupulutang aral. Yun dapat ang isipin nila. Hindi for the views, hindi for the money lang. Na parang nagagamit mo din naman yung... Well, ito na naman tayo. Baka meron sabihin, meron tayong pinatutukulan. So, okay na lang. Diba? Dapat ang content mo, may matutunan yung tao. Again, 3 points. Hi kadama sa Jordan. So, ang sagot ni Yusek kay Kayu, eto, 3. Ulitin na. Siguro stick to the truth, 'di ba? Tapos ang content mo dapat may kapupulutang aral. Yun dapat ang isipin nila, hindi for the views, hindi for the money lang. Na parang nagagamit mo din naman yung... Well, ito na naman tayo. Baka meron sabihin, meron tayong pinatutukulan. So, okay na lang. Diba? Dapat ang content mo, may matutunan yung tao. Alright. So, ito, no, ang ganda ng tanong ni Kayu. Na i-apply natin ngayon. I-apply natin ngayon sa kanya. Pero ang ganda ng sagot ni Yusek, di ba? Stick to the truth. Kasi yun yung hanggang ngayon bilang Yusek, di ba, first day niya. Yun ang kanyang pinaglalaban, di ba? Anong sabi niya nung first day? Sa kanyang, sa kanyang panunumpa. When it's for the truth, ilalaban natin yan. Wala tayong, hindi tayo magsasagwa ng anumang fake news. Basta kaya maalab ang damdamin natin sa pagsasalita is because we know we are fighting for the truth. Do you think it has come to a point that the Hi, Mr. Romualdez Tambi. Ang ganda naman ng ano. And thank you Kayo ha sa support. So, yung sinagot ni Yusek 3, sabi niya kay Kayu, para hindi makain ng sistema, kailangan for the truth. So, nung day 1 niya, for the truth siya. Diba? Yun ang advocacy niya. Kailangan for the truth, against siya sa fake news and all that. And then, kailangan hindi, yung may matututunan daw sa content ng mga vloggers. At saka, hindi for the views. And of course, hindi rin for the money. So yun yung sagot niya sa, ito nga i-pass to, nasa pass tayo Mr. Romualdez. This was a year ago. Na mga tanong ni Nostrakayo to na very relevant. Ayan. Hi Cesa. O sige, punta tayo sa second answer niya. The same question pa rin yun ni Kayu. Okay, bababa lang tayo ha. Kasi nakasave ko na nang wala tayong problema. Ito, number 2. Ikaw, Kayo, sa lahat natin dito, mga nag-vlog, ang gusto kasi natin is may matutunan, may ma-impart tayong knowledge na hindi nakukuha ng ibang tao sa pangkaraniwang araw, sa pang-araw-araw na buhay. Diba? So, ang dinidiscuss ni Atty. Libayan, about law. Difference ng domicile, residence, ano pagkakaiba? Kung papansinin mo, di ba, kahit nga lawmaker, di niya alam kung anong difference ng domicile and residence. Diba? So, ang pinipilantik ng dila niya dito, ang pinalilinggan niya kanina pa, doon sa answer 1 at now sa answer 2, is Raffy Tulfo. Na ngayon manonotice nyo, di ba, na hindi na niya kinikriticize. Ayan. So, yun ang niya, 'di ba, sa number 2. Parang take advantage na lawyer sila. In example pa niya si Atty. Libayan na magturo sa law. Yung sinasabi niyang yung domicile tsaka residence, yun yung sa pag nakarta pa ang issue, 'di ba? If I'm not mistaken Kayo, tama yung kay Raffy Tulfo na yung maglalatag na lang daw siya sa banig kasi tinuturoan siya ni Senator Pia. Tama ba? Hello sa inyo. Okay, and so yun nga, ba yung domicile, di ba yun yung permanent na address talaga, kumbaga. Yung residence kasi it can change, depende kung nasaan tayo, di ba, by that time. So, pwedeng marami tayong residences, pero isa yung ating domicile. Basta ganun yon.
Okay, tama daw, sabi ni Kayo. So, yun yung ano. Pero ano ba yung mga may bibigay lang ako sa inyong example. Di ba sabi niya pag vlogger, magturo daw ng batas. So, ito yung isa sa mga tinuturo niya kasi sa kanyang vlog. Pagmumura tulad ng putang ina, walang hiya, kapag ito ay sinabi mo sa sobrang galit, hindi ka naman makakasuhan ng oral defamation. O, di ba narinig nyo? Pag minura mo daw yung tao sa public yan yung may pinakita siyang skit dyan Dramatization, kumbaga. Yung galit ka, mumurahin mo, ma-humiliate mo sa yung galit. Iba yung galit, iba naman yung mura na expression lang, 'di ba? Okay lang 'yun kasi it could be fondness pa nga minsan yung mura 'di ba? Pag minumura ka, tatawa-tawa yung lang yung expression, walang harm done. Yung sinasabi niya dito, mura, nagalit ka. Sabi, walang kaso. Hindi ka makakasuhan ng slander, hindi ka makakasuhan daw ng just vexation. So, may tribute tayo dito kasi nagbabay na to Ano masasabi nito sa mura-mura? Oh. If I say, Miss Cruz, I was irritated by what you said. I was annoyed by what you said, even without violence. I was distressed with what you said. I became depressed with what you said. Oh, di ba? Miss Cruz? So sabi ko, ganito na lang. Ganito, ha? Let's just be very careful. Okay lang po sa akin. Sabihin mo sa akin, I hate Congressman Abante. I don't like him. I don't agree with him. Fine. Pero yung babanggitin mo dito, gago ako, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Bye-bye, Kong Abante. Ito, tribute lang to sa'yo. Despedida, mo to, parting word sa amin. So, ibig sabihin, pag ganyan, pagbalat sibuyas, di ba? So, tinuturuan mo yung viewers mo na kahit anong personality ng tao, walang magkakaso. Kumumurahin mo sa galit mo sa public, di ba? Tama ba yon? Okay, so tuloy tayo sa tanungan ni Kayo. Kaya nga dangerous influencer di ba? Magturo daw ng law. Ibig sabihin yung tamang batas. Hindi yung mali. Punta na tayo sa third answer. Third answer. Bali, 5 answer lang to, then we will go sa part 2, yung paano ni Kayo naturuan si Yusek na magsinungaling. Number, na tayo? Ayan. Teka lang, Answer 3, nasan ka na? Ibinababa namin yung mga meaning, kumbaga sa law is very technical, binababa namin sa mga tao para mas maintindihan ng nakararami. So, dapat ganon. Tapos, si Kayo sa totoo lang, pag nanonood ako sa'yo, sabi ko, ang lalim-lalim nitong taong ito, hindi ko minsan maintindihan. Kaya nga po wala akong trabaho makuha ang philosopher. Ayan, admire pa niya si Kayo. Kasi, Kayo, di ba may usapan tayo na mga hindi ka nga naiintindihan after ng show mo. Naiintindihan ka during your show. Isa si Yusek after the show, wala na. Hindi na maintindihan. So anyway, yon So, yun, ang sabi is, yan, ngayon kaya nanonood pa din siya. Oo nga, nanonood pa kaya to kay Kayo. Admire pa kaya niya si Kayo sa kanyang critical thinking. So, ayun na nga. Binababa daw yung kumbaga, Kayo parinig ba to sa'yo? Kasi sila daw, attorney, ginagawa nilang layman's term yung law. Para maintindihan ng mga common tao, ordinary. Kasi tinake niya yung mga mamaya matatawa ka Kayo, madali na, yung mga tinuturo mo. Ito yung kakilakilabot. Answer 4. Di ba sabi ko hanggang 5? Answer 4. Kahilahilakbot to. Bali yun po talagang stick to the principles, ganun, parang... Yes. And ito I do pray, sabi ko, Lord, kasi syempre, minsan, pagod na ako. Sabi ko, Lord, just give me strength. Give me strength na gawin yung dapat gawin, yung tama, and give me wisdom, ano yung dapat, para ma-share ko sa iba. Yun.
Kasi hindi pwedeng mag-solo ako na sabi ko, ang tali-talino ko. Alam I ko agree. na to. Imagine, nagpe-pray daw si Yusek. Ngayon kaya ginagawa niya kasi hindi daw pwedeng on her own na ang tali-talino niya. Kailangan daw may strength and wisdom coming from the Lord. Kaya nagpe-pray. Totoo naman yun. Kaya lang, do you follow? Ano yun ang tanong? Do you follow the Lord's wisdom and the Lord's strength? O yung sarili mo lang? Yung sinusunod mo? Kasi kung sinusunod mo yung wisdom ni Lord, I think mas marami yung mabe-bless. At saka wala kang kasinungalingan kasi ayaw na ayaw ni Lord John, di ba? Yung maging sinungaling at maging kang vessel na kasinungalingan. At mapollute mo yung isipan ng mga tao dyan sa lies mo. And number 5, Attorney Claire, madalas nga bago ako nag-livestream, mag-pray muna ako kasi hindi ko alam din Mm. minsan kung saan galing yung mga ideas ko. Oo. Hindi ko na alam eh. You just have to pray na para maibigay niya sa iyo yung dapat mong gawin. Yun ang dapat nating huwag kalimutan kasi may mga bagay-bagay tayong ginagawa para sarili na nating desisyon. Huwag tayo magsarili kasi we have to listen. Minsan may mga binibigay siyang opinion na hindi lang natin nakikita kasi hindi tayo marunong mag-listen. palagay ko, ay hello, I Spirit 2 and Enzo Migi. Hello, good morning. So merong, yun na nga, hindi niya sinusunod kasi yung sarili lang niya. Ito siya eh. Good evening, hi, tambol natin, good evening. Okay, so andun sa kanya yung concept na, kay Kayo din, nagpe-pray. Alam niyo ba si Kayo, nakakwentuhan ko. And then si Richard, hello, si RD. Si Kayo, dumami yung subscriber, So that time, 20,000. Ang tanong nga ni Richard sa kanya is, Kayo, congratulations kasi ang daming, pero ngayon mas marami, baka nag-triple na yung 20K, Kayo, ang dami mo ng subscriber. Pero kay Kayo, ang sagot niya is, imagine 20,000 pa that time. 20,000, ang laking responsibility nun. Kasi nga, yung 20,000 na yun, makikinig yun, di ba, sa kanya, and may influence ni Kayo yun. Eh kung mali yung sinasabi ni Kayo, so nakakatakot, na responsibility yun. Na ang dami-dami mong viewers, na dapat talagang salang-sala. Talagang truth yung pinahayag mo. So yun yung sa kanya. For sale, naman si Ibon, saan mo nakuha yan? Dun sa account na naman niya nila Poras. So hello mga ka-Claire nga pala, sana you're watching. So it's lalo na ngayon, compared to Kayo, ang daming subscriber, lalo na si Yusek. And imagine yung, sabi nga niya, nung last year, nagpe-pray, Lord, grant me strength. Lord, grant me wisdom. Diba? Kasi nga, influencer pwede niyong i-manipulate yung viewers nyo. O masyado na too deep. Hi, Cesa, thank you. At nadagdagan ng aking subs. Masyado na siyang malalim para sa self-interest niya. And ano yung obstructionist? Talagang ganon? Yung ba yung literally? Baka kayo mamaya after mong magturo kay Yusek, matanong ka namin, ba tinuruan mo? Baka you wanna explain yourself dito sa taas? Oy, Paco! Ito naman, nadagdagan na nga ako kay Cesa. Bumawas ka naman, kakainis ka. Di ganun pa rin. So tuloy tayo. Ayan, napasobra kasi ito siya. Ito yung ginagawa niya. Bago tayo dumako sa part 2 sa pagtuturo ni Kayo kay Yusek na maging magaling magsinungaling. Ito muna. Ito yung last last time. Ang sabi ko, kasi nung tinatanong siya ni Attorney Libayan na ano ba yung embarrassing moment mo, bigyan mo nga ako, wala talaga siyang nasabi. It means wala siyang ina-acknowledge na embarrassing moment niya. Ang embarrassing moment niya, sumali sa pageant na hindi ready, pero nanalo. Yun yung sagot niya kay Attorney Libayan. And then second, nire-regret niya na maging president ng student council nila kasi it was offered to her. Hindi niya tinanggap. So anong embarrassing doon, di ba? Kasi nga, may kasi sasabihin armchair diagnosis ako. Ano lang to, pattern, hindi naman to clinically true. Kasi yung meron siyang false humility, nakikita niyo ba sa kanya? Pretending not to care about winning, pero secretly nagki-crave siya ng validation or admiration. Nasabi rin niya do sa first part nitong video ni JTU 2.0, nasabi niya doon na
ayoko nang pinupuri, tumatayo yung mga balahibo ko. Yun yung sabi niya, di ba? Pinakita natin last time. Pero hindi, false ano yun, di ba? Pero tuwan-tuwa kasi pag ano siya pikon, pag na-criticize sa kanyang mga wrong. To. Strength, hinihingi naging bully. Wisdom, hinihingi naging kaning. Oo, no, in a bad way, yung decision naman niya yun, di ba? Ay, naku, Blackbird, bahala ka. Espiritu, nakaka-influence talaga si Kayo lalo sa pag-aasawa. 2024 halos hiwalayan ko na asawa ko siguro. May sinabi siya tungkol sa pag-aasawa nun. Kami hindi naniniwala sa'yo. Kasi sabi ni Kayo, ano daw, every Saturday lang daw sila ni Mrs. niya. Naglalabing-labing. Hindi, joke lang. Embarrassing moment niya, bida pa rin. Correct, wala nga eh. Wala nga embarrassing dun eh. So, ayan, nasa-asam pa ba? Ito, example. Ito pa. Attention seeking. Joining a pageant just for fun. But orchestrating a moment to steal the spotlight. Kasi sabi ni Yusek doon, hindi ako ready, pinahiram lang ako ng shoes, ng damit, bla bla bla. Pero ginalingan ko na. Sabi niya, nandito na rin lang. Ginalingan ko na. O yun, sabi niya, di ba? Pag nagpapatalo is nagpapatalo. You won't do anything kasi gusto mong matalo. Parang to comply lang. You don't wanna win. So, ba't ka gagawa nung gano'n, na magpasiklab, di ba? To steal the spotlight. So, yun, narcissistic pattern yun. And then meron siyang crush na professor niya, nagpapasiklab din siya doon. Nagtatanong siya sa daddy niya na lawyer para nga makuha niya yung attention. Makuha niya yung nung paghanga nung professor niya, 'di ba? So ganun yun, and manipulating the narrative. Mahilig siya dito hanggang ngayon. Framing a loss as a deliberate choice to appear deep, unbothered, or above it all. O, pati ba naman yun? Pati yung mali niya ngayon, ginagawa niyang tama, di ba? Yung itutwist ka, yung mamaya, may tinuro ka talaga dito, ikaw yung may kasalanan. So, pakita natin yan. So, doon na tayo sa pagtuturo ni Kayo. Una, iparirinig ko muna sa inyo ng dire-diretso, mga 1 minute and 17 seconds. Papakinig ko muna sa inyo and then hihimay-himayin natin, ha? So ito muna, diretso muna tayo bago himayin. Alisin ko na to sa stage. Dito na tayo kay si Yusek Claire naman ang magtatanong kay Kayo. To. Hindi ka ba nadidepress pag may napapanood kang parang alam mo na medyo mali sa katotohanan yung sinasabi? Actually, sa akin po, nagiging ano siya sa akin kasi galing po ako dati sa ganung environment eh. I used to be one. Kaya naging ano ko siya, para sa akin kasi medyo twisted yung reasoning. Parang gusto ko po kasi mahuli yung mga ganon. Gusto ko ngayon mas magaling pa magsinungaling eh, kasi nagkakaroon ng challenge para sa akin. Parang ganon. Hindi ako nadidepress. Actually, challenge ka pa? Nagiging ano ko siya, parang nagiging ano ba tawag doon? Nagiging hobby. Na parang, there's a problem with that. You're lying. Parang gano'n. Ano yung sabi mo na galing ka sa ganun dati? Ano yun? Ano yung galing ka sa ganun dati? Meron po kasi akong issue dati na talagang napakasinungaling ko. Napakasinungaling ko. Na, kasi kaya mong gamitin. Kasi kaya mong gawin because I used to be one. Oo. As in talagang yung pagsinungaling ko dati is sabi rin ng asawa ko na, ang sabi niya sa akin, sa sobrang hindi niya raw alam kung nagsasabi ako totoo at hindi, naniniwala na lang daw siya kasi wala naman daw siya choice. Okay, so before ako mag-react dyan, ay espiritu, so sabi mo relationship, kay Kayo ka nakikinig. Mamaya, tingnan ko nga, wag kang pass ni Kayo to ha, wag mo tong wag mo tong susundin. OFW si Mang Rene daw. Alo, Attorney Libayan, hininga ng advice si Mang Temyong. Anong ina-advise ba sa'yo ni Mang Temyong naman? So kung salo si Attorney Libayan, OFW Mang Rene, relationship si Kayo, ano si Mang Temyong? Hi Jenny, oo nga, naku, dito nga ako nanguha ng topic, ang ganda nga, nakakamiss nga sa inyo. Ayan.
Si Idol, hello. Sino to? San Gadnika, naka-old kayo mode siya sa pagsagot. Sobrang bait. Oo nga. Mang-aasar nga ako kay Kayo. Buti andyan siya. Ang galang-galang ni Kayo. Na-notice mo ba? Niyo ba yun? Napakagalang niya kay Yusek. Ikumpara nyo naman dito. Maghalukay tayo. Hindi, tsaka may napansin ako kay Kayo dyan. Nasaan ka Kayo dito? Ganito na siya kay Yusek ngayon eh. Natin. Ay, kinabang. Sa araw po, bukas po. Oh. Okay? With emphasis pa yung lahat tama. Apakasinungaling mo. At sa Cebu po, hindi lamang po vulnerable sectors ang makikinabang. Sa araw po, bukas po Sa araw po bukas ha. Oh. Sa bukas. Bukas po lahat ay pwede pong mag-avail. Bukas po lahat pwede mag-avail. Ano ang point ni Eden dyan? Napakasinungaling mo. Ano point niya dyan? Ang point niya dyan ay nauna to. Selos na hindi sila pwedeng mabigyan dahil ang kailangan lang mga vulnerable sectors po. Actually, well, ang sagot ko dyan is, ang target namin is 2026, maybe January. There are so many things to do, no? And, first of all, we need the right data. We need to experience at least for 6 months kung paano patakbuhin ito. Mahaabayan, galit na galit siya dyan. Nanlalaki ang butas ng ilong sa galit, di ba? Tsaka yung boses niyang malakas, banat na banat pa dyan. So, ikumpara nyo naman dito sa pagtatanong niya, di ba, kay Yusek, nasaan ba si Kayo uli? Ay, to, kung gaano siya kapulite, napakapulite. Hindi ka ba nadidepress pag may napapanood kang parang alam mo na medyo mali sa katotohanan yung sinasabi? Actually, sa akin po, nagiging ano siya sa akin kasi galing po ako dati sa ganong environment eh. I used to be one. Oo, parang kolehiyala si Kayong sumagot. Ay, kasi po, I used to be one. Kasi po, di ba po? Pero, ano siya dyan? Si Kayo naman, yun ang maganda sa kanya, di ba? Sabi nga niya, yung dark side niya before. Ginagamit niya ngayon sa kabutihan. Kaya nga, parang ang magaling na, yung magaling daw na manghuli ng criminal is to act like a criminal. Tama, be one, then act like parang something. Kasi alam nila yung ways, alam nila kung paano mag-isip ang criminal, alam nila kung paano magpalusot, alam nila kung paano kumilos, even the body language, alam nila. So, ano ba yan? Sino pang maturo? Trip daw niya manghuli kasi ngayon yung naging mission niya. I was one. So ngayon I'm good. Kaya ako yung manghuhuli dyan sa mga sinungaling na yan. Yun yung kinukwento niya kay Yusek. Sino pa? Turo ni MG kay Kayo. Kanino? Hi Rocket! Hello! Ayan, before and after daw, Oo nga, no? Before and after with Yusek to ha? With Yusek only. Hi, Boss Arlene. Hello all. Kaya madami ng comments sa live chat na wag humiyaw, masakit daw sa tenga. Tama. Kasi especially pag ako kasi pag tutulog na, naka-headset ako. Pag nakikinig na, nakakatulugan ko na. Kasi nga ang lakas ng boses. Kaya lang, pag nag-switch ka sa channel ni Kayo, biglang iba yung dating sa eardrums, no? Ayan, to catch a criminal, you have to think like one. Ayan, criminal mind. Sino pa? Malobin, Nostralaklak ka daw Kayo. Ano to? Basher mo yata to Kayo eh. Malowin. Di ba Kayo mod ka? Managing mod ka? So it's up to you. Managing mod ka, may spammer. Tropa ni Melo. It's your choice. Ano ka, managing mod ka. So it's your choice. So anyway, balik tayo bago ako ma-derail. Si Kayo dyan, nagre-regret siya. Ang sabi niya, yung asawa daw niya, hindi nakikipag-argue na sa kanya. Diba? Ang hirap sa babae nun eh. Na minsan gusto mo makipag-argue kasi you feel na baka na nagsisinungaling talaga tong may gut feeling ako nagsisinungaling yung mister ko. Pero hindi nga sa kagalingan nga ni Kayo na hindi naman mananalo yung wife niya.
may regret. Narinig ko sa boses ni Kayo dyan eh, na yung may regret, o tama ba o Kayo? Kasi yun yung naramdaman ko yung regret mo. Eto, dito ko sa i-play. Sa share screen. Share tayo ng screen. Depress? Pag may napapanood kang... To be one. Oo. As in talaga yung pagsinungaling ko dati is, sabi rin ng asawa ko na, ang sabi niya sa akin, sa sobrang hindi niya raw alam kung nagsasabi ang totoo at hindi, naniniwala na lang daw siya kasi wala naman daw siya choice. Hindi ka ba nade-depress? Pag may napapanood kang... Okay. So dyan, naramdaman ko yung lungkot. Yung parang, ewan ko Kayo, I felt regret. I felt lungkot. Ganon. Doon sa pagkakasabi mo yun na kasi sabi nung, nag-iba ka ng tono doon. Aside from very polite ka kay Yusek, nag-iba ka doon. May emotion eh. May emotion akong naramdaman na something. Hyper, fellow. Ayun. I was good at lying. I destroyed their belief in reality. So, habang nanonood ako kay Kayo noon, bilang babae, akala ko, si Attorney Claire, magiging tagapagtanggol ng wife ni Kayo na para bang Kayo, ang hirap pala nung naging situation ng wife mo na yung nawalan siya ng boses. Kasi alam namang talo din eh. Parang why waste my time arguing kung ako ay talo din naman. So yung paniwalaan ko na lang, minsan ganun, I have no choice, paniwalaan ko na lang na hindi ako ma-hurt. Yun yung naramdaman ko doon. Pero ito yung sagot ni Yuse kay Kayo. Ito siya. Kaya talaga ako, na-alarma ako dito. Ito. Ano maging expert na sinungaling? Ako actually, I leave it. Unang-una po, ang kailangan ng ingredient is you actually believe what you're saying eh. Okay. So, hindi mo iniisip na nagsisinungaling ka because ang paniwala mo tama ka. Yun po yung number one. Ang pangalawang is, kasi may time din po dati na nung sa asawa ko, tinanong ako sa galing ako sa ibang lugar. Tapos, kailangan kong puntahan yung lugar na gagawin kong kasinungalingan. Pinaplano ko talaga yung kasinungalingan ko in the future. So ngayon, pupuntahan ko mismo yung lugar para kapag tinanong ako ng asawa ko, as in talagang legit yung sasabihin ko, pero may cover up na tunay na pangyayari. So, ganoon yung ginagawa ko. So tingin mo yung ibang vloggers, ganyan sila? I think so. Opo. Minsan, hindi po. Minsan po siguro, kasi meron po ako nakikita minsan na nakikita ko talaga naniniwala talaga sila sa sinasabi nila. So, yun lang yun po yung time na, yun pinapakawalan ko, pinagbibigyan ko yung mga yun kasi alam kong self-deceive sila eh. Kasi ngayon, binibigyan ko na lang sila ng way para makawala doon sa self-deception na, okay, paano mo malalaman, anong klaseng evidence yung gusto mong malaman, makita o in-expect mo makita para maging mali ka sa belief mo. Pag hindi nila nasagot yun, it means nakakulong sila. Nakakulong sila doon sa bias nila. Or, kapag nasagot nila yon, then tsaka ako ipoprovide yung evidence na yon. So, hihimay-himayin natin yan si Kayo. So, instead na ina-expect kong sagot ni Yusek sa kanya, ay Kayo, kawawa naman si wife mo na nag-go through siya. Dun sa ang galing-galing mo, na wala siyang laban, kahit nagsisinungaling ka or nagtetel ka ng truth, ayaw na niyang alamin. Basta truth na lang, kasi wala nga laban. Alam mo, ang sagot niya, paano ba magsinungaling? Ito, diba tama ako, Boss Arlene? Diba? Boss Arlene, nagturo, si Kayo, tama ba? Sa kanya tinanong eh, ayan ulitin natin hihimayin natin yun, mahaba siya eh. Dito nga ba yun? Tingnan natin. Describe, kaya nga Kayo, yan eh. Nostra Kayo ang nangyari dito eh. Lang. Na to eh. Nag-hang lang siya. Pero naka-load na to. Dito ko na nga lang i-play. I-remove ka na nga. Ulitin natin Ulitin lang natin. Yung kay Kayo. Yung interest ni Attorney Claire kung paano maging sinungaling. Nagpapaturo siya kay Kayo. Maging expert na sinungaling.
Ako actually, I leave it. Unang-una po, ang kailangan ng ingredient is you actually believe what you're saying eh. Okay. So, hindi mo iniisip na nagsisinungaling ka because ang paniwala mo tama ka. Yun po yung number one. Ang pangalawang ano is, kasi may time din po dati na nung sa asawa ko, tinanong ako sa galing ako sa ibang lugar. Tapos, kailangan kong puntahan yung lugar na gagawin kong kasinungalingan. Pinaplano ko talaga yung kasinungalingan ko in the future. So ngayon, pupuntahan ko mismo yung lugar para kapag tinanong ako ng asawa ko, as in talagang legit yung sasabihin ko, pero may cover up na tunay na pangyayari. So, ganoon yung ginagawa ko. So tingin mo yung ibang vloggers, ganyan sila? I think so. Or Opo. Minsan, lang? hindi po. Minsan po siguro, kasi meron pa ako nakikita minsan na nakikita ko talaga naniniwala talaga sila sa sinasabi nila. So, yun lang yun po yung time na, yun yung pinapakaw lang ko, pinagbibigyan ko yung mga yun kasi alam kong self-deceive sila eh. Kasi ngayon binibigyan ko na lang sila ng way para makawala doon sa self-deception na, okay, paano mo malalaman? Anong klaseng evidence yung gusto mong malaman, makita o in-expect mong makita para maging mali ka sa belief mo? Pag hindi nila nasagot yon, it means nakakulong sila. Nakakulong sila doon sa bias nila. Or, kapag nasagot nila yon, then tsaka ko ipoprovide yung evidence na yon. Malaman tong itinuro ni Kayo. Bago ako mag-react, sino pa ba? Hi, Suzy, Meki. Hello. So, thank you, subscriber, dahil kay Kayo. Oo nga. Coach Kayo ka talaga. Sino pa bang hindi ko nababasa? May mura. Bakit minumura si gagawin doon kay Mrs. kasi? Guilty si Kayo. Student niya si Ante. O diba ang tanong ni Ante Claire diyan, hindi lang yung kung paano magsinungaling, remember, paano maging expert sa pagsisinungaling. Expert. So kay Coach Kayo niya yan kinuha. Unang tip ni Kayo, naku, ba't ba tayo nagtuturo dito ng ayan tuloy baka gayahin. Ano ba yan? Ang dami mga tayo. Hello, Paul Goso. Good AM. Okay. Malapit na. Reg, oo nga, ikaw ang host dito eh. Ikaw ang host, no? Tsaka si TMR yata, ang ganda ng boses mo. Okay. So, ang unang tinuro ni Kayo dyan, sa kanyang student Claire, paniwalaan mo yung sarili mong kasinungalingan. Diba? Sino bang unang mapaniwala mo dapat yung sarili mo na nagsisinungaling ka? Pangalawa, para believable, planuhin mo yung pagsisinungaling mo. Let's say, sa misis niya, wag na nga si misis ni Kayo, let's say, ako, magsisinungaling ako sa mister ko in the future, alam kong, ay teka, ayokong payagan sumama doon sa mga barkada ko. So, mag-ocular inspection na ako doon sa pwede kong i-alibay na kasinungalingan na lugar. So, let's say, gusto kong pumunta doon sa nabawa sa ano ba yung hindi magagalit ang mister. Let's say bagong mall, bagong tayo, alam na mahilig mag-shopping. Pupunta ako doon sa bagong mall, pupuntahan ko na 'yon. Sasabi kasi para pagbalik, 'di ba, nagsinungaling ako. Ang kasama ko mga barkada ko, pumunta kami kung saan. Pero ang lie ko nga, naplano ko na ang gagawin kong excuse, pumunta doon sa bagong mall. So masasabi ko sa kanya kung anong mga shops o tenant ng mall lang nandun. Ang ganda pala dun sa ganito ng gano'n. Ay, mayroon pala dun ganito. Ay, may ganun pala dun. So, yun yung turo ni... Tama ba? Yun yung turo ni Kayo, kay Yusek. Yung planuhin yung kasinungalingan. Hindi lang naman place eh. Anong topic yung kasinungalingan mo, Yusek, na gagamitan? Pag-aralan mo yun. Ay, ano ba yan? Pasok siya sa number 1, believe in your lies, pero bagsak sa number 2 kasi nga natlan. Tama, dapat, hindi ka naman nakikinig pala eh. Pero dapat ganun, di ba? Planuhin mo. Kaso, yung mga information kasing sinasagot niya sa PCO, ano yun eh? Plan ba ang questions doon? Or basta, lalo na yung follow-up. Hindi mo planned na yun pag follow-up. So, doon niya natutuwi sa mali, tapos nabubuking siya. Di ba? Yun eh. Sino pa ba? Pinipili ko lang para hindi yung nag-aaway sa baba.
Ayan. Mhm. Eto na. So, yun. Turo ni ano yan. Turo ni Kayo sa kanyang student Claire. Punta na tayo sa next. Next na tayo. Ano pang masasabi ni ano dito? Sinundot pa yan ni Yusek eh. Hindi pa siya nakontento dun sa mga sinabi ni Kayo. Eto pa. Mga tao, may nakikita ka ba mga vloggers ngayon na nagsisinungaling sila, nagme-make up sila ng stories just for the views? Meron po. Pero alam Marami nilang po. mali yun. Marami po. Marami. Hmm. Those are my favorites. Oh, pero meron bang mga vloggers na feeling nila talagang magaling sila? Yun yung paniwala nila, pero deep inside, alam nila na wala silang alam, pero pinaninindigan nilang magaling sila. Minsan po kasi na parang nagiging projection na lang siya siguro sa incompetence nila, na hindi nila gusto makita yung image nila na incompetent. So ngayon, pinoproject nila yon, pero kapag kami dumating kasi isang tao na nakakaalam ng subject, nako-cross sila. Pag na-cross sila ngayon, doon sila parang, nakikita ko na po, may mga effect din sa kanila na buwabagsak yung confidence nila and then nagiging depressed sila, ganun. So yung sinasabi dito, Nostra Kayo nga eh, 'di ba? Yung nangyayari kay ano exactly nangyayari kay Yusek. Sino pang mga hindi ko nababasa, i-dissect natin 'yon. Nakakuha ng mamaya, meron ako niyan, body language. Continue na nga tayo, wala na ante, may nakikita kami kasama. Oo nga uulitin natin isa-isa. Eto. Kayo, sabi niya, Kayo, may nakikita ka bang vlogger na nagme-makeup stories? Ano nga yun, ulit? May vlogger daw ba na nagme-makeup stories? Just for the views? May kilala ka ba? Kayo? Ano pa? Ang sabi ni Kayo, those are my favorites. Hindi pa niya nagegets yun na magiging you are one of my favorites. Dapat ang sagot niya kay Yusek dyan. Kayo, second question. Hindi ko ba sinishare? Ay, sorry naman. Kaya pala, ulit. Take two. May nakikita ka ba mga vloggers ngayon na nagsisinungaling sila, nagme-make up sila ng stories just for the views? Meron po. Pero alam nilang mali yun. Marami po. Marami. Ayan yun na. Yun, nakashare na. Marami daw, sabi ni Kayo. Meron ba, sabi ni Yusek, may mga vloggers ba na nagme-makeup stories just for the views? Yun, sabi ni Kayo, marami. Yung pala, magiging next year. The following year, kasama na si Yusek. Kasunod. Those are my favorites. Pero meron bang mga vloggers na feeling nila talagang magaling sila? Yun yung paniwala nila, pero deep inside, alam nila na wala silang alam, pero pinaninindigan nilang magaling sila. Sino na naman yan? Yung sinasabi dyan. Sino yung, makeup stories ba yung mas exotic si Kabit? Oo nga, gusto nyo ba yun? Exotic si Kabit? Yun nga, sino naman yan Kayo? Yung sinasabi niya dyan, di ba? Na feeling yung feeling nag-a-appear matalino, pero deep inside, alam nila, wala silang alam. Hi, Papa Ethan. Sige, tambay-tambay. Gasip mamaya, may kinuha akong video sa'yo ha, short lang. Malapit ko nang i-play. Habang yung nire-request ni Gasip to. Parang tuod sa lambingan. Mas erotika si Mistress, kaya inaabangan ng asawa mong mahilig sa harutan. Sa ibang kama na niya nais maramdaman
ang init na bigay nito sa ilalim ng dilaw na buwan. Kaya kaunting panahon na lang at ikaw ay talagang iiwan. May remedyo ba sa mahilig na mister? Ayan, 'di ba? Ay, si Yusek Si Yusek yan, papaitan. Kung hindi ka pa nanonood, kung hindi mo pa yan napapanood. Ayan. Lang naka-ready yan. Pine-play ko yan pag midnight, oh, 'di ba? Kaya naka-ready yan lagi. Oh, sino ba yung hindi nga marunong umamin, yung 7 pesos inaamin ba niya, 'di ba? Wala namang asan ba inamin, Claire. Yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari, ha? Oh. Yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari, ha? Oh. Hanggang ngayon ba inamin? Inamin ba? Sino ba? Nakakakilabot, no, may pole dancing pa ako, yung mga siya ang naglagay nun yung mga visuals, siya yung nag-invento niyang tula-tula na yan, siya rin yung naglagay ng mga visuals, 'di ba? So yun yung Mang Rene, ano yun? Anong si Dance? Sali ka gossip. Ano yung sabi ni Mang Rene si Dance? Shout out, Mang Rene sa Kalam. Ayan, Kinky. Kadiri naman o kayo, ano pang mga kasinungalingan na tinuro mo? Wait, balik na tayo. Ito ba yun? Minsan po kasi na parang nagiging projection na lang siya siguro sa incompetence nila na hindi nila gusto makita yung image nila na incompetent. So ngayon, pinoproject nila yon, pero kapag may dumating kasi isang tao na nakakaalam ng subject, nako-cross sila. Pag na-cross sila ngayon, doon sila parang, nakikita ko na po, may mga effect din sa kanila na buwabagsak yung confidence nila and then nagiging depressed sila, ganun. Mga tao, Nahulaan ni Kayo yan, na sila pala yung magkakatapat dyan. Na, di ba, pinapa-appear ni Yusek na alam niya lahat, kaya niya i-twist. Kaya lang nga, pag may dumating, yung mga vloggers natin, sila Mang Rene, di ba, sila Attorney Libayan, sila Teacher Mark, and si Gossip, and lahat, pati hindi ko na-mention, na lahat na nakakatukla sa kanya, nakasinungalingan, di ba? Yun nga, mabubuking talaga. At yun hinahalukay. Ang daming nadidiscover sa kanya. At alam niyo na naman kung ano-ano yun. Kaya lang, instead nga, sa loob lang niya, ay, nabuking ako. Ay, nabuking yung incompetence ko. Pero instead na ma-depress, yung sabi ni Kayo na de-depress, deep inside lang yun. Alam ko na nakaka-depress kasi sino ba namang human being, ordinary human being na kung sino-sino na yung bumibira sa'yo. Pati nga si Boying, di ba? Kung sino-sino na. Hindi ka pa ma-depress. Pero nga, nag-a-appear pa rin siya na walang effect. Walang effect yung mga nangyayari. Kasi magiging siyang, ang alam niya, matutuwa. Pag nagmukha siyang depressed, naging siyang losyang, matutuwa yung mga mga detractors. Ayan. So, eto na. Meron nasabi dito Asan na ba yan? Anong sagot ni Attorney Claire kay Kayo dyan? Tapos na ba yung kay Kayo na isa? Okay. Ito yung sagot ni Attorney Claire. Makikita ka, no, pagka na-corner na, kakamot na lang ng ulo, ng ilong, ng kilay. Tama. Iko. Tama. Oh, Mukhang may aral din po kayo, Oo. Anong sabi? Poker face. Anong sabi? Ulit. makikita ka, no, pagka na-corner na, kakamot na lang ng ulo, ng ilong, ng kilay. Tama. Iko. Tama. Oh, Mukhang may aral din po kayo, Pag sinungaling daw nakakamot ng ng ulo ba? Ilong, kilay? Anong sabi ni Gossip dyan? Napapansin nyo nang lagi siyang kamot ng ilong? Ayaw, di ba? Walang hako sa report ng basud. 1 million per year commitment loan of private contractors at just a year. And we will try very Malacanang palaihin ko yung April. Ayan na. Sabi ni Gossip ulit.
Ulitin natin. Magkasunod. Nakikita ka, no, pagka na-corner na, kakamot na lang ng ulo, ng ilong, ng... Napapansin nyo nang lagi siyang kamot ng ano, ng ilong? Ayaw, di ba? Walang dito sa report ng DSUD. 1 million per year commitment loan of private contractors at just a year. And we will try very Malacanang palaihin po. Yung April Visit ka talaga, gossip. Gossip? Ang lakas mong ano, yan, damay ka dito. Huli ka, damay ka dito. Nandamay na hindi nagsabi kay gossip. Uy, nakasaba ko sa'yo. Nakasaba ko baka ano siya, titingnan ko. Pero alam ko, nagsaba ko sa'yo, nakaka-comment pa nga ako sa'yo. Binaoy pa ako, no, sabi niya, gagamit-gamit ka ng video ko, hindi ka nga nakasab. Titingnan ko, alam ko nakasab ako. Pag hindi, mamaya, dahil malalagot ka bukas, magsasab ako sa'yo. Paano magsinungaling? I-replay mo nga, Perf. Ang ganda nga ng turo ni Kayo eh. Ang ganda-ganda ng turo niya kung paano magsinungaling, paplanuhin ahead, kung ano yung magsisinungaling ka kunyari sa place o sa topic, pag-aralan mo na ahead para pag tinanong ka ng misis mo, masasagot mo na hindi ka mag-a-appear siya na sinungaling. Una-una, ikaw daw maniwala sa kasinungalingan mo. Sabi ni Coach Kayo, oy, ang to naman, gossip na to. Magsasaba ko, di block mo kung ayaw mo. Nang hindi ko makuha yung video mo. Kuhang-kuha, oo nga, no, ang dami. Pati nga ako, ang dami kong natutunan kay Kayo. So lahat yan, eto pa, may sagot pa niya si Kayo. Yun po, pero marami. Kaya nga po yung isa nga po, yun na nga po yung future namin, debate namin na mutually assured distraction kasi isa yun sa mga sinasabi nyo. Oo nga. Yes. So, alam mo, halimbawa kung ikaw ang mako-cross-examine sa isang tao, alam mo pag nagsisinungaling. Correct. Opo. Kasi una-una, consistency, yung coherence. Pangalawa, yung body language. Yun, dun ako nag-start dahil talagang doon sa consistency ng kwento ay layo-layo na, iba-iba na. Tapos ngayon yung body language kapag nasusukol mo ng tamang question, yari na. O, di ba? Ang galing ni Kayo. Yung body language. Lahat yan, coherence, body language, pag nasukol, lahat yan. Lahat yan na-booking. Na-booking si Yusek dyan sa pinagagawa. Nasusukol ni oo, kaya nga hindi siya kay hindi siya dyan kay Eden Pag nasusukol daw, nasaan ka ba Eden? Sample nga, Eden. Nasaan ka, Eden? Na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yung pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Hindi po, nabanggit ko lang po yung vlog, Yusek, para lang po hindi Miss Eden, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung nababanggit. Opo, Miss Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Diba? Pero kaya lagot si Eden, oo. Kasi yung itsura ni Yusek talagang sinuzoom ko yon. Pag si Eden na yung nagtatanong, sinuzoom ko yung mukha ni talagang nag-iiba. O pag nagkakamot ng ilong, kumpas ng braso, o 'di ba? Gold. Hi, good morning. Excuse me. End user testing.
2.0. Ayan, and good morning sa lahat. Alauna na pala. Ito ba yung nag-excuse si ano? Na maraming fake news. Kasi ma'am, may fake news po ba yung kumakalat na video nyo regarding dun sa umano'y pagwawala nyo sa Maganda yan. Maganda yan. Oh, hindi na to, Reaction. hindi na to salita ng palasyo at ng Pangulo. Ako na to. Okay. Yan yung napakita ko na siya yung nagde-decide. Pag kay Eden, hindi ko naman dito sinabi yan sa PCO eh. Di doon ka magtanong sa labas. Pag naman yan, hindi naman niya yung ginawa sa PCO, di ba, sa labas? Magandang tanong yan. Di ba? Maganda. Sige nga. Nagkwento siya dyan ng pagkahaba-haba kaya hindi ko napinlay. Sige, pag-usapan natin yan. Nag-explain siya ng sarili niya na ginamit niya yung oras na nakalaan na para sa mga ng Pangulo, mga news and updates about the administration. Ginamit niya yan, ang tagal niyan. Nagkwento siya, bakit siya nagwala doon, anong ginawa sa kliyente niya, and all that. So, di ba, it's unfair. Mamaya nga, gossip, magsasaba ko sa'yo. Nasaan ba to? Ayan pala, akala ko talambuhay. Yun, mali pala yung nabasa ko kanina pa pala comment ni Gossip. Naalala ko si Juliana pag nakikita ko si Auntie Claire. Si si over blab, nalilito na ako yung si under depressed over blah. Arbitrary nga, siya ang magde-decide ng lahat. Correct. Fake news, obstructionist, at kung anong pwede niya sagutin. So, yun nga. At ito pa ang ginagawa. Ito pa. Weaponizing the law. Diba lawyer yan? Tapos USEC natin. Using legal rules, procedures, or authority not to uphold justice, but to harass, gaya ng ginagawa kay Eden, intimidate, ginagawa sa vloggers na hindi niya kapanalig, silence, yan ang balak gawin, di ba? Kaya nga gumagawa na ng law, or gain unfair advantage over others. Unfair advantage kasi USEC PCO, vlogger sa gabi. Ginagamit na yung pagiging PCO niya, yung mga information, hindi niya mabanatan, doon niya babanatan sa pagiging vlogger niya, di ba? It's when someone twists or selectively applies the law for personal. Yan, ginagawa ni Yusek yan. Political, di ba yung political bias niya na hindi naman, lahat naman tayo meron. Pero bilang PCO Yusek, hindi dapat litaw yung bias mo. Maging fair ka. Political, strategic gain rather than for its intended purpose. So si Yusek hindi niya ina-uphold ang law, wine-weaponize pa niya on her favor. Ganon kakapal ang kanyang mukha. Narito rin si attorney na, perf, nasa part 1. Kasi itong part 2 si Kayo to. Sa part 1, yung mga tanong ni attorney Libayan, andun siya sa part 1 nito. Nung parang 3 days ago. Tapos hindi niya masagot ang 7 pesos na claim, tama Mang Rene, hanggang ngayon, ang dali namang aminin na lang na nagkamali ng pagkakaunawa and mag-apologize. O mali yung reference ko, nagtiwala ako doon sa reference ko, which is wrong. Mas madali yun kasi paikot-ikutin na mali ka pa rin. Gustong ilimit yung papasok na MPC sa press con. Correct. Buti na lang umalma yung members ng MPC. Tama. Magkaroon tayo ng vote. Pag sinusuppress, lalo tayong magkaroon ng boses. And bilang pagtatapos, and thank you for watching sa inyong lahat. Kayo, salamat sa mo dito, pagtuturo sa amin, Coach Kayu, how to be an expert liar. Thank you sa thumbnail. Gossip, thank you sa video mo. And Journey to Understanding 2.0, thank you sa paggamit ko ng iyong video. Auntie Claire, hindi siya pwede mag-sorry kasi sabi ni Sir Kayo number 1. Oo nga pala, katuro ni Kayo, believe in your own lies. Yeah, good point yan, Boss Arlene Kayo. Ikaw talagang may kasalanan. Hindi daw makakomment si Mr. Tambi. Sport yung mga yan. Yung mga idol sport yan, tatawanan ka lang yan. Gossip, lagot ka bukas, sorry.
Jenny, bye-bye. Results dad, naniwala sa bulong ng lasing kaya may 7 pesos. Sino namang lasing yun? Thank you, Rocket, and thank you sa inyong lahat. Ito na. Salamat dito sa Witching Hour. Makikita ka, no, pagka na-corner na, kakamot na lang ng ulo, ng ilong, ng kilay. Napapansin nyo nang lagi siyang kamot ng ano, ng ilong? Ayaw, di ba? Walang buko sa report ng bisud. 1 million per year commitment loan of private contractors at just a year. And we will try very, very. Malacanang kalaihin po yung April